Can you believe it? Isang taon na ang nakalipas mula po nang mabunyag ang umano'y malawakang anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Maalingaw-ngaw pa sa ating mga tenga yung mahiya naman kayo. Oo, pero yung response nila doon, yun ang talakayin natin. At habang may mga kasong naisampa at nagpapatuloy ang mga pagdinig sa korte, nananatiling malaking tanong kung sapat na ba ang naging pag-usad ng investigasyon at kung may tunay ng napapanagot. Para alamin po natin kung nasaan na ba ang flood control probe, isang taon matapos itong ilunsad, makakausap po natin ngayon ang dating chairman ng House Quad Committee, Robert Ace Barbers. Magandang umaga po sa inyo, Kong Ace. Good morning, Corina, and good morning, Willard. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. He also happens to be the advisor for the prosecution in the impeachment trial. That's correct. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Talagang panata po namin dito ni Willard. Ibalik natin sa mga hindi pa natatapos na mga proyektong flood control ang usapan. Kasi nakakalimutan na po, nababaon na po sa politika. Okay, so isang taon na matapos sa simula ng flood control probe, may nabalitaan na po ba kayo, Kong Ace, na natapos na project? Well, marami kasing mga projects na supposed to be flood control all over the country, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, na medyo nabinbin sa ngayon. No? At ito ay ginagawa, ang pag-implement ng flood control, as far as I am informed by the DPWH, dapat ito ay tugma doon sa Project NOAA. Yung Project NOAA kasi is a system wherein it determines, no, kung saan yung flood-prone areas within the country. So, para hindi sayang yung pera ng gobyerno sa pag-implement nitong mga flood control na to, ay doon nila nilalagay, doon sa sinasabi ng Project NOAA na merong possibility of flooding in an area. No? So, yan isang development dito because of this flood control issue. Another development is that, of course, we all know na meron ng mga kaso, no? Meron ng preliminary investigation ginagawa ang ombudsman at marami na rin ang mukhang makakasuhan, no? Yung mga contractors kung tawagin. So, I do hope na bago sana itong matapos itong taon na ito, ay meron ding talagang mapakitang mananagot. No? At para naman ipakita na meron talagang accountability yung mga umaabuso sa mga ganyang klaseng mga programa. Oo, pero hindi ba narinig na natin yan, Willard? Yung, well, it isn't in your purview, no? But madalas natin nakikita si Secretary Vince na umiikot, nakakunutang noo kasama ang mga local government official. Galit na galit. Nako, kahayupan ito, nakakahiya. Walang hiya talaga itong mga ito. Tingnan mo naman. Kung hindi substandard, hindi tapos. O kaya wala talaga, zero. Pero fully paid ang mga contractor. Yeah. Di ba? At meron na nga mga nagsabi na, opo, fully paid kami at naglagay kami dito kay Kong like this, Kong like that. Di ba? May mga senador pa. 100 million, 200 million, 50 million. Pero para po sa marami, it all boils down to the project. Okay, Project NOAA, pero hindi po masyadong updated ang publiko kung nasaan na ba itong Project NOAA. Hihintayin pa po ba natin magkaroon ng Grand Master Plan para sa buong Pilipinas para tapusin yung isang dike na malinaw naman binabaha po parati doon? Hindi po ba dapat tapusin nila? Sa aking pagkakaalam, Corina, no, merong ginagawa ang DPWH Central Office, no, under the leadership of Secretary Vince, no, na pinag-aaralan kung saan yung bukod dun sa identification kung saan yung flood-prone areas, talagang pinapa-implement ng maayos, no, yung flood control at saka yung mga dike na sinasabi natin. Ako naman, I have strong faith and belief, no, dun sa leadership ni Secretary Vince na tututukan niya ito. Kasi nakita na natin, nagkamali na. Merong nabayaran na hindi tapos. Merong 80% lang yung tapos, pero sa records ay completed. Ibig sabihin, nabayaran, 100% ang completion, pero may kulang pa. No? Maraming ganun. And these are the things na nakita, na discover, no? Dun sa ano. Yes, in fairness kay Secretary Vince, no? Umiikot siya, nakikita niya personally kung ano yung status ng mga sinasabing project na tapos, pero yung pala ay hindi pa. So, I think they're doing something about this, Corina.
With the President, no less. Ayan, no, nakikita natin kasama pa si BBM. Oo. Pero hindi kasi sapat, hindi ba, Willard, na natutukoy kung ano-ano yung mga project na yan? So, ano po ba ang patakaran para sa mga contractor? Sabi ko nga kanina, nag-uusap po kami kanina bago magsimula ang programa, na yung mga contractor na fully paid, natukoy kung ano yung mga hindi tapos. Pero fully paid sila. Shouldn't it start with that they should finish the project? Yes, dapat kasi malaking pananagutan kapag hindi nila tinapos yan. No? Mayroong provision dun sa kanilang kontrata. Kaya nga merong bond na silang binabayad. Insurance yun ng ating gobyerno na kapag hindi tinapos o substandard ang ginamit, hindi na isosoli sa kanya yung kanyang bond, no? Para gamitin dyan sa sinasabing hindi tapos o hindi kaya mayroong kakulangan. So, malaki ang pananagutan nila dyan. Aside from that, meron pang mga kaso na pwedeng ipatong sa kanila. Paano ngayon yan, Willard? Naunahan na ng politika sa impeachment. Hindi kaya, sir, kaya halos unanimous ang pagboto ng mga congressman para sa impeachment dahil lahat sila natatakot na makasuhan. Ang ganda ng ngiti ni Kong Ace. Tingnan mo. May Tingnan mo ganun yung ba? ngiti ni Kong Ace. Parang nanliliit yung mata niya. Hindi naman natin makakaila, no, na mayroon talagang issue na kung saan maaring merong involvement ang mga membro ng mababang kapulungan at pati ang Senado, no. And this has been in the news all over, no. Ang dapat talaga magkaroon ng investigation, magkaroon ng accountability, pananagutan. At dapat, may ebidensya. No? Kasi mahirap naman, mas madaling mag-akusa Pero mahirap patunayan kung yung pag-aakusa mo ay hindi suportado ng mabigat na ebidensya. And I guess, even our courts will always look for the evidence para makasuhan itong mga to. Kaya, naniniwala ko na yung ating ombudsman in their conduct of preliminary investigation will be able to determine kung meron tong mabigat na probable cause para ma-file ito sa korte. Tingin nyo ba kung dapat din may mga blacklist na mga contractors? Dapat, dapat. Kasi lalo na mga masasama yung record, no? Yun nga, marami tayong, I think nabanggit ng ating Pangulo, kung sino-sino yung mga malaki ang nakukuha, no? Na mga amounts of projects sa flood control in the Ay, may previous listahan years. na po si BBM. Oo, Hindi ba? Top 15. Yeah, yung oo. top 15. Yeah, he no? started with that. So, pwedeng i-blacklist muna siguro yan. No? Tingnan yung kanilang project, isa-isa. Simula nung nakakuha sila ng proyekto sa gobyerno, tingnan kung tinapos ba yan, may kakulangan ba yan, o substandard ba yung ginamit ng mga materyales, etc. etc. Pag yan naman ay malinis, kahit siya ay napunta dun sa listahan, maaaring siguro pwede pa siyang pagbigyan under probation. Yun ang aking paniwala. Dapat yata ipatawag si Secretary Dizon ng House or Senate para mag-submit ng report. No? Ano na status nito? Opo, kasi dito po Monitoring. hindi po namin siya mapatawag. Well, Hindi po namin siya mahagilap. I think yung Department of Public Works must submit an update, no, yung ating mga mambabatas, both the Senate and the House, kung ano nang status nung kanilang ginagawang pag-audit, no, pag-inventory ng mga projects. At Okay. magsisimula na naman kung is yung budget season. Yeah. Anong dapat bantayan having participated in these Yeah. budget hearings? Anong dapat bantayan this time para masiguro hindi na maulit yung kumbaga corruption modus? Okay, mahirap na tanong yan. Pero sa aking experience, no, yung dapat tingnan, yung bang nasa listahan ng unprogrammed Funds. list, no? Tingnan natin yun. No? Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag nailista dyan, anomalya yun. No? Meron talagang mga necessary projects na kailangan fundingan. Unfortunately, at the time of the passing of the budget, ay hindi pa available yung pondo. So kaya nga nilalagay muna yan dyan. No? So these are priorities. No? Number 2, siguro tingnan yung presyo ng mga proyekto. Kasi maraming allegations, maraming haka-haka na yung project, halimbawa, 1 kilometrong kalsada ay ang average should be spent 10 million pesos. No? Pero sa program, umaabot ng 100 million.
So dapat tingnan yan. Doon na yung every detail na yan doon sa Department of Public Works. But overall, yun nga yung sinasabi ko, a lot of the projects of the national government must be spent, number one, doon sa social services. 'Di ba? Yung health, no? Health. Malaking bagay yan, no? Pagpatuloy lang yung zero balance billing sa mga ospital. Employment. Employment, Oo. yes, correct. Oh, Housing. Housing. Ako na nagdikta. Hindi, totoo. Kasi, Totoo naman Corina, alam yun. mo yung housing, parang nai-ignore, di ba? Parang hindi nabibigyan ng priority, eh. Sir, kulang din po ang budget ng DSWD kasi yung mga nasa barangay, hindi po nabibigay yung mga ano nila, mga benepisyo. Senior citizen, yung mga persons with disability, mga single parent, gano'n. Yun. I think that will fall under the social services budget and make sure na yung departments in charge must implement this, no? Siyempre, wag nating kalimutan, under the Constitution, ang highest department na may budget ay dapat edukasyon. Diba? Kasi yan ang priority at yan ang dapat tutukan at bigyan tuon ng ating gobyerno. Correct. Okay. So pinag-uusapan natin kanina yung 15 nasa listahan ni Pangulo. Pero hindi lang 'yon kasi may mga lumalabas pa na ibang mga pangalan, remember? So sila po yung mga top-notch na meron ding top-notch na ang pangalan kumpanya. Pero top 15 flood control contractors, ito in order of laki ng mga project at pondo na inilaan. Hindi po ibig sabihin na sa listahang ito, sila po'y guilty of substandard or ghost projects. Nagkataon lang malaki ang ibinigay sa kanila, kaya dapat ay imbestigahan. Hindi na natin alam kung ano nangyari. Kaya mahalaga makita yung status ng audit, gaya na nabanggit ni Kong Yes. Ilso. Kasi sa listahang yan, ilan lang ang mga nabanggit na sinabit ng mga contractor at ng mga congressmen. Pero hindi pa lahat, yung status, hindi pa sila nag-update sa atin. And again, nakatiwangwang pa rin ang mga project. Baka selective din pagdating dito. Hindi ko lang alam. Meron po kayang dapat i-deadline dyan, Kong? Kasi bawat project, meron talagang completion date yun. May period yun that the project must be turned over, completed and turned over. Pagka medyo lumampas doon, may konting leeway naman doon kasi may provision sa contract na gano'n. Pero pag sobra-sobra ng tagal, dapat meron ng meron ng justifiable reason. Pag walang gano'n, dapat siguro wag kunin na ng gobyerno yung kanyang bond at wag na isole. Gamitin yan sa pagpatapos ng project. Correct. Pwera na lang kung napunta sa kanila. Ayun, Yung budget. Ibang kwento Hindi ba? Sir, dapat bang ma-resume yung flood control investigation? I mean, in the House? I believe na dapat ipagpatuloy yan, no? Hanggat kasi kagaya ngayon, nahihiwalay ang isipan ng mamamayan kasi merong impeachment. Remember, yung pinag-uusapan sa impeachment ay accountability, no? Pananagutan. No? Dito sa flood control, dapat accountability rin. Pananagutan din ito. Right. Meron kang ginawang mali, meron kang ginawang paglabag sa batas, dapat managot ka. Merong accountability mechanism yan. Correct. So, dapat ituloy. Oo. So, pero itong komite sa Kongreso, hindi naman po pinipigilan na ituloy ang investigasyon? Wala naman akong nababalitaan na pinipigilan ito. In fact, I think tuloy-tuloy. Pati sa Senate, di ba? The Senate Blue Ribbon Committee conducted its first organizational meeting after yung nangyaring issue bago sila nag-special session. So merong continuous naman Corina, at saka I think siguro mas mahalaga rin na yung ating ibang agency sa gobyerno ay patuloy din yung investigation aside from the House, no? Kasi sa House purely in aid of legislation. Ganun din naman sa Senate, no? Ano ba yung pwedeng batas na gawin para maiwasan na mangyari itong mga ganito ulit? Pero iba pa rin yung investigation ng Ombudsman or ng DOJ kung meron man. Ayun. Alam mo, dapat talaga sinasabayan eh. Di ba, feeling ko lang dapat sabayan ang Ombudsman, Sandigan Bayan, ng mababang kapulungan at ng Senado. Kasi kailangan ding bantayan, hindi ba? Saka napag-usapan natin lately, Corina, di ba? Ano ba yung mga proposed legislation na pwedeng lumabas mula dito sa flood control investigation? O isa pa yun, para hindi na po maulit. Nagkaroon na po ba ng adjustments ang batas, ang proseso, para hindi na po makialam
hindi ko lang alam if you agree, no? But na hindi na dapat makialam ang mga congressman dyan sa mga project for flood control. Well, wala naman talagang dapat nakikialam kasi ito ay proyekto under the DPWH, no? Executive ang nag-i-implement no? So, hindi talaga dapat makialam, no? Ang punto lamang kung saan pwedeng makialam ang congressman o ang governor o ang mayor dun sa prioritize nung kung ano yung project na kailangan ng constituent. And budget appropriation. And budget appropriations, of course. Kasi, halimbawa, ang kailangan ng taong bayan ay tulay. Pero imbis na tulay ang bigyan ng priority, ang ginawa ng DPWH o ang inimplement nila ay hindi tulay, kundi kalsada sa farm to mansion road. Ganun. O hindi kaya farm to whatever road, di ba? So, I think yun yung prioritization because it's the local chief executives at saka yung mga congressman na nag-uusap kung saan dapat ilagay ang mga proyektong yan. Dahil limitado naman ang ating budget. Okay. So, isa po sa mga puna sa flood control probe, parang mas napagtutuunan ng pansin ang mga contractor. Do you agree that they're probably less guilty than the congressmen and the DPWH? Kasi po, syempre, yung mga congressman, yan po yung hinalal at pinagkatiwalaan ng tao, binoto yan. Yeah. Ang mga contractor, naghahanap buhay lang. Kung requirement nga naman yung lagayan bago sila magkaroon ng hanap buhay, yun na nga ang mangyayari, maglalagay talaga sila. Pero nauna po talaga silang ipakulong, ano? Hindi, kasi yung pag-i-implement, yun ang problema sa tingin ko, Corina, no? Na doon nagkakaroon ng kalokohan sa implementation. Kasi yung congressman, mayor, governor, wala naman silang kinalaman doon sa implementation. They don't even have a say kung ano yung mailalagay doon sa program of works, no? Kung ano yung nasa doon, technical masyado yan, DPWH yung ano dyan, no? Kung meron mang dapat managot, siguro i-identify kung merong conspiracy ba. Kasama ba dyan yung congressman, yung mayor, yung governor? Kasi hindi naman halimbawa, ang talagang priority ay kalsada A. Pero ang pinag-usapan ni governor, ni congressman, tsaka ni DPWH, doon natin ilagay sa kalsada B. I think in that way, merong konting pananagutan, no? Yung mga nasa hinalal ng gobyerno. But again, yung implementation kasi, it's too technical to a point that the members of Congress or even the local chief executives have no say, no, doon sa technical implementation ng project. Related to that, Kong, pabor ba kayo na gawing state witness si former DPWH Secretary Bonoan? Well, alam mo, masalimuot na issue yan. Pero if the information that he can share, no, para sa akin, no, i-weigh mo ng mabuti, tingnan mabuti kung ano yung bigat ng kanyang at ito bang shinare niyang information will lead to, say, a prosecution of someone powerful or not, no? Or will this information that he will share and give to the government as a state witness will lead to a conviction of a so-called, sinasabi nilang powerful personalities in the country. Kasi mahirap na sabihin kaagad natin, o sige, pwede yan kasi may kinalaman yan. Unang-una, hindi pa nga natin alam ano yung kinalaman. Right. Di ba? We have to establish that sa akin paniwala. No? Pangalawa, if we know ano yung involvement, ano yung kinalaman, ano ba yung previous statements ni Secretary Bonoan tungkol dun sa kanyang involvement dyan? As far as I can recall, sinabi niya, hindi ko alam yun. Hindi wala akong kinalaman dyan. Kaya nga. Parang blanket denial lang din yung binibigay niya dati. Oo, at saka magkano ba yung kinita niya? Alam namang walang kitaan dyan. Hindi ba? So, I mean, if you're the least guilty, then return everything that you were supposed to have benefited from all of those projects and lumusot under his watch. Bago siya gawing state witness. Hindi ba? Biro mo, kumita ka na. Tapos, winalangya mo pa yung mga kasabwat mo. Tapos, and then you get to keep everything. Hindi ba? Siya palang panalo dito. Oo, nakakatawa yung ngiti na naman niya. No? Ni Kong Ace. Ay nako, meron po mga paulit-ulit na mga pangalan daw. In-interview po kasi namin yung aming investigative reporter, Joash Malimban, na nauuna pa nga ho sa gobyerno para makadiskubre ng mga ghost projects, ganyan. Sabi niya, nagtataka siya, may mga pangalan daw ng mga ibang congressman, congresswoman na
binabanggit. Pero hanggang ngayon, wala pang nangyayari bilang dating Quad Committee Chairman. Masasabi po ba ninyong sapat na ang pagbubusisi sa mga alegasyon? So many names have been named. But what's going on? Hindi po sila iniimbestigahan? Well, I was informed that marami kasing ginagawang preliminary investigation, no, yung ating Office of the Ombudsman doon sa mga names, no, na nabanggit doon sa report, no. In fact, believe nga ako dahil ang bilis gumawa ng report ng inyong reporter and nauuna siya, no, most of the time, no. Magandang basihan kasi 'yon para magkaroon ng starting point ang ating Office of the Ombudsman to really dig deeper dun sa alleged involvement of certain personalities. Napakaganda nung kasi if I remember it right, just the other day, ang ating ombudsman nagsalita, no, sinabi niya na, kung negosyo ang intention mo, huwag ka nang tumakbo. Magnegosyo ka na lang, no? Kasi ang nangyayari, apparently, may mga tumatakbo para lumaki yung negosyo, no? Kasi kaya nga merong contractors, no, sinasabi. So, sa aking paniwala, magandang simula 'yon, no, para ma-establish, no? At magkaroon ng sinasabing mekanismo for accountability. Correct. Oo, tama 'yon, 'di ba? Oo. Pero sana lahat ng sinasabi ni Kong is mangyari talaga. Baka kayo na po ang pag-asa ng Kongreso. Ha? Well, Kailangan po it has to be resurrected. I mean the discussion in Congress. It has to be to a point that people must see results. Kasi alam mo madaling pag-usapan di ba? Kwento, labas ng mga issue. But at the end of the day, people will say, sino ba yung nanagot? Sino ba yung may pananagutan? Nasaan ba itong mga to? Ito ba yung nakakulong sa air condition na may kutsyon? Parang something like that. But people are clamoring for results. They want to see people who will put to justice. Kasi alam mo ang alkansi sa Bisaya kasi yung lugi dito, yung taong bayan Kaya nga po, binabaha pa rin sila. Exactly, diba? Kasi tayo rin naman, no? Nagrereklamo rin tayo dahil minsan, bakit traffic? Kasi baha. Bakit tayo dumaan doon sa may baha? Walang ibang Dinadaanan din natin. And in fact, victim din tayo. No? If there's anomaly doon sa gobyerno tungkol dito sa usapin na ito, siguro, this is the best time to stop this. And gawing klaro, no, na ihinto na itong mga ganitong klaseng anomalya. Kumbaga, hindi lang dapat token gesture na ilan lang ang mga napapanagot. Hindi lang salita, dapat may gawa. Ako, dami pa nating gustong tanungin kay Kong. Meron pa tayong prosecution, meron pa tayong yung SEA Games na biglang nabuhay. Oo. Pero marami pong salamat sa inyong oras. Robert Ace Barbers, dating chairman ng House Quad Committee.